This evening, atong i-welcome atong matag usa mga kaigsunan. Ipadayon nato atong biblical prosperity. This is number 27. Ika-27 na ni. We are still in the book of Psalms. So, mag-ampo ta. Let's all stand. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful for the opportunity that you have given to us once again to learn biblical prosperity. And I know, Lord, that the world is offering prosperity also, pero ang intention is to drive us away from your will, to drive us away from the ministry na imong gisugdan, Lord. And I pray that you will bless us, dear Father, with wisdom and courage, and strengthen us to pursue our journey towards biblical prosperity. And don't allow us, O God, nga masilawan mi anang mga earthly treasures na imo man gihapon ng ipuno kung makuha gyud namo ang tinuod nga prosperity which you prepared for us kung mga lagad minimo, Lord. Salamat kaayo nga naang balang espiritu nga mutudlo ug mugiya namo, Lord. And I pray that you will bless us tonight with that wisdom and allow us, O God, to learn another principle about biblical prosperity. Please use me, empower me once again, dear God. In Jesus' name I pray. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Lead Me in Your Righteousness. Lead me in your righteousness. Kung Kristohanon ka, nag-desire ka nga mo prosper sa imong kinabuhi, without the righteousness of God, that prosperity that you have will destroy you. And not only you, your family. Kung minyo ka, your children, damay yun na. Nga naman, the riches of this world, mga igsoon, without the Lord, kana siya, cancer. Cancer na. It will eat up your spirituality. Ang imong mga desires na ara sa kalibutan taman, wala gina siya ay kalabutan dito sa pagpangalagad sa Ginoo. Sayangan ka nga mo spend sa kanang mga treasure nimo nga imong ipagamit diha sa buluhaton sa Dios. Sayangan ka ba? Kay para nimo hinaguan kuni. Di ba? Kay diha nimo nakuha na sa kalibutan. Pero kung gi-provide na sa Ginoo nimo, gipanalanginan ka sa Ginoo, ang imong nakita mga kaigsunan is more opportunity to serve. And that is what we are talking about biblical prosperity. The reason why God prospers His children so that we will be more available and capable to serve Him according sa iyang gisugo nato. Kay klaro makaayo ang gisugo sa Ginoo, kinahanglan magyud ng finances. Kinahanglan ang time. Kinahanglan nga himsog ta. Kay di man pwede mga kaigsunan nga magsikag tudlo, nga sige po kag kanang panikma diha, no? Sige po ka og kanang hikap-hikap sa imong ulo kay kanang lipong-lipong ka, no? Nakagipambati ba? Di man sad mahimo na. So mao na nga kanang diha panggub-on sa yawa ang kanang kinabuhi sa mga Kristohanon para di ta mahimong available. So ang atong gipaningkamutan mga kaigsunan nga makita gyud nato ang gi-provide sa Ginoo kaning biblical prosperity so that we could be more available and capable for Him. So, mo ni atong isgutan tonight, tulo ka butang mga kaigsunan, nga atong isgutan kabahin aning gihangyo ni David nga magpagiya siya ngadto sa righteousness. Number 1, please for protection. Please, no, mga paghangyo sa protection. Nganong mangayo mag-protection mga kaigsunan? The psalmist earnest plea for protection set the foundation for prosperity. Giset diha ang foundation para sa imong prosperity. Kay unsaon man na nga naakay kanang earthly treasure, pero kanang earthly treasure di ay nimo maunay mo destroy nimo. You have no protection. Kamantay mo nganong mausab ang batasan sa tao pag daghang kwarta. Nganong mausab ang iyang batasan kung wa nay kwarta? Nganong mausab man ang kinabuhi sa tao kung nindot iyang estado sa kinabuhi, nindot iyang ranggo sa kalibutan? Nganong mausab man ang iyang panultion? Nganong mausab man ang iyang pakigdeal sa mga tao?
Ngano man? Ngano makaboost man og kanang power ang imong maabot aning kalibutan na? Di ba? So kana kung di ta magbantay ana, kung di ta magpo-protect ana, ma-destroy gyud ta. Ngano man? Di man kaangay mausab. Nganong mahimo man tang garbuso tungod kay naatay na angkon. Mapalayo hinuunta sa buluhaton sa Ginoo because when you have pride in your heart, mga kaigsunan, you will not be ikaw ba isip you as a servant di na ka ma-fit ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Because i-reject man sa Ginoo ang pride sa buluhaton. Ang atong gikinahanglan is humility. So kung dili ta magpa-protect, mga kaigsunan, maningkamot ra ba gyud ta ang kaning tawo, maningkamot ba gyud ning tawo. So kung unsa may maabot nimo, unya wala kay protection gikan sa Ginoo, basig pildihon ra ka anang imong naabot. All right? In Psalm chapter 5 verses 1 to 3. Psalm chapter 5 verses 1 to 3. Ingon sa Bible, give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray. Tanawag kin sa iyang gisaligan, sa iyang kinabuhi, mga igsoon. We know, we understand that David is not a poor man. Dato siya. Pero ngano nangayo sa protection sa Ginoo, he don't want to be changed. Dili siya gusto nga madriven siya away from the will of God because of his kanang achievement. Kaya ka nga, nasuyaan gud siya ni King Saul. Tungod kay, bisag unsay ang buhaton, ni sunod man siya sa Ginoo, so nindot kaayo ang dagan sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. So gipanalanginan siya sa Ginoo. Pero sa mga panalangin ngayang naangkon, apil po tong mga persecutors, kato mga tao nga gusto nga mo kuan niya, mo patay niya, na mga nikontra niya, mga kaigsunan, apil man na, package man na. Kay matud pagani sa Ginoo, by now makadawat na ka og apil ang lands with persecution man gani. Di ba no? Manang bantayanan sa din nato kung tagaan natin sa Ginoo og property, lagi na mga awat og yuta, inyo na ba ibalhin ang muhon. So, naagyan ay mga persecution unya. Pero andam na taana mga kaigsunan. Because our heart is not for the material things. Ang atong kasing-kasing, wala na to gibutang diha sa mga material things. Pero atong gibutang sa buluhaton sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang Ginoo nay bahala ana. Ang atong pangayoon sa Ginoo, protect us Lord, sa imo mi nagsalig, sa imo mi muhilak, sa imo mi manawag og tabang. Sama sa gibuhat ni David, mga kaigsunan. In verse number 3, the Bible says, my voice shalt thou hear in the morning. Ano sa siya makig-istorya sa Ginoo? In the morning. So what are you doing in the morning? No, ingon sa Bible, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Dili lang kay ampo, mga kaigsunan, kundili mo look up siya didto sa iyang pagkig-istorya sa Ginoo. Dili lang kay kanang mulabay na pag-ampo sa Ginoo tapos. Pero siya, mga igsoon, by heart gyud. No, sincero ang iyang pag-ampo. Dili kay kanang natay para Sabado na to mag-prayer meeting ta. Are you sincere? Unya, kumusta naman ang dagan sa atong mga pag-ampo? Ha? Si Timothy katong iyahang laptop sa una mo to gigamit karon magigamit og balik. So, pila ka months, pila ka years. Nyabot og year team no? Dugayaw wa nagamit. Pagtanaw niya, ang karaan nga mga prayer request, maong gihapoy gipag-ampo ron. Kumusta naman ang progress? Do we look up, mga igsoon? Sa diyang ni utter ta og prayer sa Ginoo, ato ba nang gibay heart? Ato ba nang nabay with kanabitong proper intention sa ato mga prayers? Nag-expect ba ta nga i-provide sa Ginoo? O basta lang naatay item sa pag-ampo? Nag-ampo ta og bunga, naningkamot ba ka towards anang imo pag-ampo? O naghuwat ra ka nga tagaan na kagbunga sa Ginoo?
Muhatag man na siya kung mangita ka. Di ba? Nagampot ta nga mahawas ta sa poverty. O kumusta naman ang atong gibuhat towards ana? Isalig naman nato tanan sige no, nagampot na bito ta, mahunong ra lagi ni. Di ka na mahunong. Nalima ka, nagampo ka sige no, Lord, tabangi mi Lord, pero ang imong gipaminaw, dili iya ni Lord. Ang imong gisunod, dili ang iya sa Ginoo. Ang imong gipaminaw, ang imong gisaligan, dili iya sa Ginoo. Unsa man ang pagtakdo mga igsoon nga nangayo ka sa Ginoo pero wa ka nagsunod sa instruction sa Ginoo. Wala si David nakaabot gyud sa iya ang mga answered prayers because ang pagsalig ni David ug nagpaabot gyud siya sa iyang pagkikistorya sa Ginoo nga naa gyud ni bunga. So yun ana bata mag-ampo diha sa Ginoo nga nagampo ka, nag-expect yung kag bunga sa inyong pagkikistorya sa Ginoo? Or imo lang gihimo pagampo kay sugo man ta. Ginamtas Ginoo nga magampo ta. So magampo lagi ta. So managampo. So pero wa nakakahibaw, wa nakalimot na ka mga kaigsunan nga nagampo ka. So ang imong expectation wala sa Ginoo tuwa sa tao. Nakabantay ta? Ang atong expectation wala sa paggiya sa Ginoo nimo para mahitabo ang imong gihangyo sa Ginoo. Ang imong kuana gisunod taon na sad. Nya ikaw pa'y mamili, Lord, mo ni ha, kanin mo na ni gigamit sa Ginoo na ni. Nya sigurado ka. Mao gyud nato hinumduman mga kaigsunan. The Lord will never provide something sa atoa, no? Anything na atong gi-ask sa Ginoo nga makapahunong o makapahinay, makapaluya nimo sa pagpangalagad. Kay ang pag-provide sa Ginoo, the reason why He answered our prayers, so that He will enrich us with that material things, wisdom, strength, health, para ma-enrich ta sa buluhaton. No, kumusta pag naabot ang mga panalangin, kintahay ni abot sa imuha, unsa may na-enrich sa pagpangalagan nimo? Naibutan na to kaya ang gi-consider magyud majority sa mga believers ang gi-consider finances man. Niabot ang finances. O unsa may na-enrich sa imong pagpangalagan? Dako kay question. Walay protection ang mga Kristohanon. And that is why we need to ask protection. Lord, tagai mi hangyo agyon ang Ginoo, tagai mi protection, Lord. Kay ang yawa, kamao baya mo bribe. Unya, amo baya nag-consider nga panalangin kay kwarta na guna. Pero mao lagi, pangitaon dahil nimo, naagyan mo abot nga mga finances, nga mga panalangin na ito, tawag ana. Unsa may na-enrich. Unsa may ni-improve sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Di ba? Ang imong tithing, kumusta man? Ang imong first fruit, kumusta man? Ang imong offering, kumusta man? Kay mo man na ato ang diagnosis mga igsoon kung okay pa ba ta? Ayaw jog kanang ilihis ang imong una-una mga igsoon. Tinuod yun na ang giingon sa Bible. Kay kung panalitan kanang nabuhat na nimo, blessed gug ka. Unya guwa na nimo nabuhat, cursed gug ka. Kaklaro ng diagnosis. Kung okay pa ba na imong kinabuhi, natunglo ba kag na kanang napanalanginan ba ka? So kung dili na ito nagamiton mga kaigsunan nga kanang opportunity nga magamit na siya para ma-maintain na to ang ato ang health being a Christian, kung di na ito na magamit, luoy kayo ta. Pero kung ato nang i-take ang advantage, ana nga gitudlo sa Ginoo, mao day ni ha, o sige, ako ning bantayan. Kung panalitan, wala ka nag-perform, ana, something is wrong with your Christian life. Something is wrong. Kay imo man ang kuan, imo man ang self-check man na nimo. Og sa kuan pa, ACE pa, check up na nimo. Kay moabot ang panahon, mag-pace test na ka. Kung nag-cheating ka diha, zero jud ka sa imong pace test, di ka kapasar. Mo nang bisi mo cheating sa inyong tithing, di jud ka kapasar sa imong first fruit. Are you listening? Oh, unya, mayunay ka nga, grabihan, tithes pa, mag first fruit pa ta, alabaw ng hagbong.
Di man ta angay mo question because we don't own anything in this world. Nagtuo ta mga kaigsunan nga nakaangkon ta pero sa tinuod lang watay ato aning kalibutan na. Iya ni tanan sa Ginoo, pasalamat ta gitugutan ta nga makaangkon. Amen. So, kung ang imong panabot nga sama sa mga tao sa kalibutan, adi may pagwa ka na luwas. Kung unsay naa nila, sila ray mabulahan, sila ray magbuot, ay magduol nako, ako rani. May pagwa ka na luwas. Nya nganong giluwas magkas Ginoo? Nasayop ba siya sa pagluwas nimo? Kung tinuod kang luwas? I don't think so. Nakaibaw gyud ang Ginoo mga kaigsunan nga naa kay potential nga mahimong servant sa Ginoo. Kay nganong giluwas man ka? Pero ang problema lang, wala kay protection. So, imo ginahangyoon ang Ginoo, Lord, ikaw ra gyud akong paminawon. Lord, sa imo ra gyud kumulaom. I will look up to you. Lord, please protect me. Amen? Early in the morning. So, kung maglisod kag mata ay kabuntag, huwata nga mabuntag. Istorya mo sa Ginoo. Di ba no? Kanang hapit na mabuntag ba? Di ba? Huwata na lang. Niya ikabuntag. Istorya mo sa Ginoo. Ya, tugnain ka. Ayaw dyan o kalimot mga kaigsunan. We need the Lord. We need His protection. Kay kanang protection nga ihatag sa Ginoo, ang pinakadetalye nga mga pamaagi sa yawa, mga igsoon nga wa gitay kalibutan nga wa na di ay nakadot na di ang yawa sa atong kinabuhi, kita na sa Ginoo. Which is kita, wa ta nakakita. Mo na pataka lang tagsalig sa mga tao, mga igsoon, nga kato gipanggamit na dito sa yawa para ma-discourage ta. Gipanggamit sa yawa para maluya ta igabot sa unahan, wala na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Naa na ta nangalagad sa atong kaugalingon. O lahi maning nangalagad ka sa Ginoo, nangalagad ka sa imong kaugalingon. Naaman makasimba man gihapon na. Maka-offering gihapon, makalihok-lihok gihapon og kanang mga buluhaton sa simbahan, pero para sa kaugalingon. Dili para sa Ginoo. Lahi man tong para sa Ginoo gud kay kanang kung malunod patay, kumnog ana ba? Mga lunod patay nga mga Kristohanon ba? Time doesn't matter. Di ba? I am so tired. It doesn't matter. The more I am tired, the more I am joyful. Ingon na kay ang Ginoo mo kay makita sa tinuod na tong kolor sa atong kasing-kasing gud. Di ba? Unya dili gyud nimo i-rush ang Ginoo gyud. Makita mo sa mga Kristohanon karon, i-rush nila ang Ginoo. Magdalita. Oh, saman ato nang humnon niya atong meeting. Kay magdalita, pero may magdali. Why can't you do that outside? Nganong di man nato mabuhat sa gawas lagi, nganong sa simbahan, mo may atong dali-dalion. Hello? O, sa panibahon, maabda na gani. Kaya na nato. Reklamo ta. Pero ato sa gawas, mga kaigsunan, wag yung rilo. Di ba? Kita pa may ingon nga, human na. Uy, bata pa kayong adlaw. Si batang adlaw nga. Kamatyuno na magani na atong mata. Pero nga nung sa simbahan, grabe man kita mo budget og time. Ano yung ito nakita? Naglihok ang yawa, mga kaigsunan. So, plea for protection. Alright? Point number two. Path of righteousness. Importante na, makita nimo ang dalan padulong sa righteousness. Because prosperity without God's righteousness is foolishness. Foolishness na para sa mga Kristohanon. Walking the path of righteousness is paramount. No? Distancing oneself from evil and deceit while constantly seeking God's mercy and worshiping Him in reverence ensures that one's action aligned with divine expectations, paving the way for true prosperity. Maunay gaandam padulong didto sa imuha nga
tinuod nga prosperity mga kaigsunan. So kaning pagpakiglakaw sa dalan padulong ngadto sa pagkamatarong mao nay pinaka-essential. Imo gyud ang himuon nga paramount sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Kung wala na mas ug unsay mo atbang anak, pildi gyud. Pildi gyud mga igsoon. So therefore, moabot gani ang panahon nga murag pildihon ang atong pagkamatarong sa atong pagkamaldito, mapildi gyud tong pagkamaldito. Di ba kay makahinumduma ka? Uy, di na ko kalakaw ani padong sa pagkamatarong sa Dios. Di ba? So imo gyud ang ikuan gyud paramount. Pasabot ana kanang pinaka-importante dili na malupig sa bisan unsa. Pinaka-highlighted sa imong kinabuhi mga kaigsunan kaning walking the path of righteousness. So, unsaon man nimo paglakaw sa righteousness without the word of God? You cannot walk. Mabito na mga igsoon nga sa dihang di ta makabasa og Bible, wa gyud kuwang kay ang atong kanang maghunahuna og maayo ba? Kuwang kayo unya ang atong batasan bitaw ang atong kanang sabaw nato sa atong kanang kinabuhi mag-agad sa mga sitwasyon. Kung unsay sitwasyon, maupoy atong lasa. Dili makapataas gyud ang righteousness ba? So in spite sa mga kagubot, ang righteousness mo labaw man gyud na siya kung imong gihimo siyang pinaka-importanteng bahin sa imong kinabuhi. Pero kung atong kinabuhi mga igsoon, kung panalitan init gyud imong Kung panalitan bugnaw, di gyud ka makuan kay di ko. No, kabantay mo na gyud tawo nga di gyud nimo mapugos. Dako kay ng problema ang klaseng tawhana mga igsoon. Diba? You cannot drive the person. Kaya sumusugod sa dili, we have authorities in our life. And the authorities in our life has the power, has the authority to tell us what to do. Now, if that authority, wala kay heart to follow and obey, something is wrong with you. And that is not only something, worst gyud ang naa problema nimo mga igsoon. Layo ra kayo ka sa path of righteousness. Kaya ang path of righteousness, mao man ni ang gi-prepare sa Ginoo para nato, para diha ta musubay mga igsoon, gi-prepare na guna daan sa Ginoo. Iyan na nang giandam ba? The path of righteousness. Giandam na niya. Unya maunay mo pave mga igsoon sa ato ang paglakaw padulong sa tinuod nga prosperity. Kung dili ta maglakaw diha sa righteousness, basin makakuha ta mga igsoon og prosperity sa kalibutan, maunay gitawag nga makadestroy sa ato ang spirituality. Mao na makita tag daghang mga Kristohanon usab kaayo, guba kaayo, no? Deform kaayo ang ilang spiritual life. Bisag unsa nalay sundon, bisag unsa nalay apilan. Basta lang makabenepisyo sila, okay lang. Mao na makita nato mga igsoon, daghang kay mga nag-post diha kay mga kuan lagi mga big time. Bahala na mga ilimnon diha, okay lang kay ngano man big time people. Kuan na naguba na, na-distorted na mga igsoon atong priority. Sa ato pa ang paglakaw diha sa pagkamatarong dili na importante para nimo. Dapat importante na siya. No, dili gyud nimo tugutan nga kanang imong Facebook, kanang imong Instagram, naa kay mga picture diha together with those people drinking, dancing, di ba? Worshiping idols. Dapat wala na kay ngano man hated na si Ginoo. Daliman ka apil na mga kaigsunan nga gikapungtan si Ginoo kay pagtudlo na mga igsoon ni Jezebel. Mao na nga ang Ginoo mga kaigsunan kung maminaw lang gyud niya. Usahay sakit man ning badlongon ta. Pero kung maminaw lang gyud ta sa badlong sa Ginoo mga kaigsunan, makasabot ta para di ito sa atong kayuhan kay pinangga din ta sa Ginoo di ay. Mao na sige tag kasakitan because ang righteousness sa Ginoo wa magud nato gitagad. Dili siya importante ba? Ang importante nato kita. Kung unsay makapalipay nato, di ta mo bother og tan-aw mga igsoon kung
sakto ba na siya, biblical ba na siya, iya ba na sa Ginoo o dili, wala dito mo matter na. Ang ato is, okay ba na to, acceptable ba na to? So kita ra di ay barometro ani, dili di ay ang Ginoo. Nakabantay na nato mga igsoon? Ay okay ra na yo, dara na eh. Kay okay ra man nimo. Pero did you ask the Lord? Did you refer it to what the Bible says? Diha man ta naluya, diha man ta nahimong useless sa buluhaton sa Ginoo because wala nato gibasihan ang atong lihok sa righteousness of God. Wala ta. Mao man ni iyang gituyo mga igsoon nga naatay Bible, mao man ni ang path of righteousness. So if this is not your final decision, final ni siya sa imong kinabuhi, ang unsa na imong gisubay? Kung dili ni mao. So, nga bitaw nagiklaro gyud na nato what the Bible says mga igsoon. Kung panalitan nakahimo tag dili maayo unya gibadlong ta unya naa sa Bible gyud tinuod nga nasayop ta ang kuno nato. Di ba? Kay di man gyud makaingon ta nga perfect gyud ta nga di gyud ta masayop ba. But we preach against mistakes, we preach against sin. So kung panalitan kita po di ay nasayop ta unya nay mga tao nakakita mga igsoon bisan pag mayon sila, mayroong gumuwali-wali mo ka ng sala niya ka na, di mo gibuhat din na sala. Oy, sala, tinuo di ay. O di ato nang angkunon, mga itag pasaylo sa Ginoo, atong hunungon. Yung na ragon, kaya di man pasabot mga kaigsunan nga, mutudlo ta, muwali ta, o ka ng righteousness niya, righteous ni kita, di kita masayop. Masayop ta, oy. Di ba? Nakalimot gani si Peter, mga kaigsunan nga, dili day pwede mamutol og dunggan. Sa iyang kalagot ba? Putla niya dunggan ang sundalo. Di ba? Kagrabe na, mga igsoon. Tungod lang sa pagdepensa niya sa Ginoo, yang giputla ng dunggan ang katong sundalo. Di gibanlong siya sa Ginoo, giuli ang dunggan mga igsoon. O ginaot pa mga kaigsuonan, hinaot pa nga naluwas to siya. Kay wa man sa Bible nga naluwas ba to siya o wala. No, wala man. Basta na story nga naputol yang dunggan gibalik sa Ginoo. Ang focus ato si Peter, dili lagi pwede. Path of righteousness, hurting others is not included. Bisan pag gidaog-daog na ta mga kaigsunan, it is not our duty, it is not our right to hurt because we are hurt. Mao na kapait kung ato tan-aw sa tawhanon, mao nay kapait sa Kristohanon. Di ba? Sama sa gingon sa Bible ba, sama mora tag mga karnero nga iandam na ang liog ngadto sa ihawan. Di ba? Kay mao sa nagibuhat ni Christ. Ngano ni tingog siya mga igsoon sa diyang padung na siya ihawon dito sa cross? Nireklamo ba siya? O pila nakabagot-bot imong himo sa imong kinabuhi tungod sa kalisod. Asa day tani subay ani? So layo day kaya itong isubay day ay dili day path of righteousness. Kay sa path of righteousness, si Kristo mo example. Sa path of wickedness, kita mo example. O tanawa, kung siya nakita na to itong kagalingon, makita kita og kanang salawayon, manaway gyud ta. Diba? Unya, we highlighted more katong mga bati, dili ang nindot. Kung paistoryahon ta, kanang samtang buhi pa ang tao, agamay, kay maayo atong mastorya, inikamatay na, dito na manggawas. Hadlo ka kalgon. Kamantay mo, bisag bugoy kay istanan, buutan gyapon. Pero samtang buhi pa, gyud mga kaigsunan, atong dauton, atong sakiton, atong pasipadan, inguna na ba, watay kahadlok bitaw. But if you walk in the path of righteousness, panalangin mga igsoon. Verse 4 to 8. Tanaw sa giingon sa Bible, for thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Mao na ningon si David, mga kaigsunan, Lord, ayaw jud ko palakta anang dalan anang wickedness kay mawala ko sa imuhang kabubuton.
Unya ni hangyo baya ko nimo Lord nga proteksyon niko, mawala ang akong proteksyon. Kay ngano man, klaro kay gingon sa Bible, Thou art not a God that hath pleasure in wickedness. So why kalipay ang Ginoo nimo kung ikaw nagkupot ka og wickedness? Neither shall evil dwell with thee. Amen? Mo na mga kaigsunan, dili tanang present. Di ba? Pero ang tanang absent. Absent gito sila. Kaya di man pwede nga, wa tuod ko diha, pastor, pero spiritually, na ako kuyog ninyo. Di na pwede. Pero ang pwede, na ka diri, pero wa ka diri. Nakuha na to. Because your mouth draw nigh to God, but your heart is far from Him. Naaman na sa Bible. Pero di yun pwede mga kaigsunan nga, though you are far, you are near. You're far, you are far. Dili yun na pwede nga manir ka, gawas na lang kumuduol ka. So nga nung si David, nihangyo magyod si Ginoo nga, kanang palakta jud ko sa path of righteousness, tungod kay di siya gusto nga malayo siya sa Ginoo. Kanindot na malang ingon ana atong desire. In verse number 5, the foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. Kapait. O subaya, bantayig yun na ninyo mga kaigsunan, asa naman nga dalan inyong isubay. Kay makita man na nimo sa imong attitude. What is your attitude towards those people nga nakita nimo nga nagkatulimbang-tulimbang ang kinabuhi? Di ba? Or, ikaw mo hinungdan nga nagkatulimbang-tulimbang sila. Kaya namang yung mga tao nga kontrabida ang tawag mga igsoon. Di ba? Kaya unsa may kalainan ani atong kinabuhi o kanang makita na itong mga story, mga kanang made-up story, naman na gibasihan good. Di ba? Niya ganahan kita. Wag gay, lami ang salita, way kontrabida. Di ba? Kanang puros buutan ba? Puros gyud sila buutan ang mga characters ba? Puros buutan. Sabi ito, gitanaw ani. Way away, ano ba? Nindot kay tanan. Wag yun lami ng salidaha. Mangita, ginanaa, ginay kontrabida, kaya mao manay cast, imo man ang tanawon yun. Kinsa may kuwan ani, dapat na ay bida, na ay supporting, na ay kontrabida, na ay supporting food. Di ba? Kinahanglan, naagyo ka ng mga dautan nga mga intentions. Umurasan ni atong kinabuhi, mga kaigsunan. Ikaw ba ang gibuhatan o dautan nga intention o ikaw ang dunay dautan nga intention? Diha nimo makitaan kung asa ka nga dan gasubay. Are you a blessing to your brothers or you are a problem to him? Di ba no? Pero ang gisulti ni David diri mga igsoon sa Bible, the foolish, mao ni ang gasubay sa wickedness, shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. In verse number 6, the Bible says, Thou shalt destroy them that speak leasing. The Lord will abhor the bloody and deceitful man. Naghanap kay ka gipang, dili man necessary nga mupatay jud ka bang nagkadugo gyud ang imong kamot mga igsoon. Pero klaro man gyud, if you hate your brother, you are a murderer. Pila na kadugo ang naa sa imong kamot diha. Now, when you face God, kung tinuod jud kang luwas, nakaabot jud kang langit pa, unya, daghan kay kag kalagutan sa imong kinabuhi kaysa imong gisulwining. Ayay. Unya, di na ba jud ka kabalik? Mayo ka, Lord, pwede repeat? No, walay make-up. Wala na. You cannot repeat. Kung unsay atong gibuhat diri, maora gyud ni diri. Kung makaabot na ta dito sa gingarian sa Ginoo, wala na'y panahon. So ato ni tan-aw ni ato pangidaron, pero ang kamatayon di man mo ilag edad. Amen. May tatong naagyo edad ba? No, naagyo edad nga mga matay gyud ta inigabot og 90.
Garaon kay ta, layo pa kayo. Are you listening? Garaon kay ta, layo pa, layo pang 90. Mo na, Allah, maldito kay ta sa itong isig katao. Inigabot na nimong 85, buutan na kay ka. Diha pa ka magbinutan. Kay 5 ka tuig na lang, ato na ning tarungon ni atong kinabuhi. Di ba? Pero mga ginay nature sa mga tao. Kanusa man sila mag-amping sa ilang kaon? Ha? Sa diyang wa pa, kaning asukar kilawon. Bata pa man. Di ba? Bisag tamis na kayo, tabang! Allah, sige, saksakig asukar. Kay wa pa man. Tanawag, naguba na, mga igsoon. We cannot deny that sugar is the food for the cancer cells. Pag na-activated na imong cancer, mga kaigsunan, it doesn't matter sa imong edad. Diha pa ka makaingon, mag-amping nako. Nga nung mag-amping ta, sa dihang naigo naman. Unsa man may reason aning Bible? Unsa may reason sa path of righteousness? Unya pa ta magbinutan kung nahampakan na ta mga kaigsunan og dili ikalipay gyud nato. Diba? Ang pinakapait yun, pertin ng bunal sa Ginoo nimo, di jud ka kabantay. Hilom ra ba sila? Kita ra gyud magbantay ani igsoon sa atong mga experiences sa atong kinabuhi. Kung naglakaw ka sa path of righteousness, blessing ka. Panalangin ka ba? Pero naglakaw gani ka sa path of wickedness, problema ka. Can you evaluate yourself? Are you a blessing or a problem? Og naghilom na sad sila. Hinaot pa, naghilom mo tungod kay nag-evaluate mo. Hindi mo nang gikwenta-kwenta. Saan mo panalangin ko? Unya, ikaw na po'y judge. Panalangin, oy. Wala ba'y taong makaingon nga gipasakitan ko na niya? O sa may report sa mga tao, mas mayon ba sila nga ninduta na niya gawi? Or bati ang gawi anak niya, oy? You are not the judge. But whether you like it or not, the eyes of people will be the judge. Di ba? So, pag naay nasulti ang mga tao, kung tinuod, imong usbon. Kung dili tinuod, ignore it. Dili ka kinahanglan makig-away nila kay gipasanginlan ka. Prinsipyo na. So it means, pwede gyud ta pasanginlan. So therefore, dili ta angay mag-uol kung pasanginlan ta. Ignore it. Pero kung tinuod to ilang giingon, pag-usap in town. Go back to the path of righteousness. Kaya nga naman, ang Ginoo di gyud malipay anang mga kuan, ang gisulti diri, destroy gyud. Ma-destroy gyud mga kaigsunan. Kaning nag-speak og leasing, the Lord will abhor kaning mga bloody men and deceitful man. Luoy jud kayo. Ma-destroy og likayan sa Ginoo mga igsoon. No? Mura kag kanang persona non grata sa panalangin. Di ka pasudlon sa Ginoo sa iyahang panalangin. Dili ka kaabot sa iyang panalangin. Verse number 7, the Bible says, "But as for me," listen to David, "I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward the holy temple." Di pa ni kaya sa mga wicked, mga kaigsunan. So ato lagi bantayan. Kaning mga lagad na diri, kanang kung seryoso ka nga nangalagad sa Ginoo, di jud ka kabantay sa mga uban. Di ka kabantay ba? Pero kung himantayon kay ka sa mga lihok sa uban, naunsa man ni sila, naunsa man ni sila, naunsa man ni sila, di magkapastor in taon, di na nimo trabahong himantay ka. Amen. Ang gitudloan ra sa Ginoo nga bantay ako mga katawhan, ang pastor only. So dapat ang pastor may pagkahimantayon pero dili tabian. Kay mamantay man jud ko sa inyong kinabuhi.
Unya adto ko sa Ginoo mo istorya mga kaigsunan, Lord, ara mo ang imong anak ko, di ay problema ani niya o. Ingon na ba kay siya man mo ay akong reportan mga igsoon. Tapa nagkasabot ta? And then I will warn people, God's people, to be aware of this, be careful of that, be careful of this. Nga naman, kay mo may akong trabaho, pero it is never yours. Kay kung kamoy mo apply anak mga kaigsuonan, marites o maritos mo. You are not commanded by God. Ang gimando ra sa Ginoo, love one another, edify one another, help each other, build. Di ba? Dili kay magbinantayay mo mga kaigsunan. Mo na kung namoy makita nga mga something na wrong nga nakita nimo, go directly to the authority nga maoy gitugyanan si Ginoo nga mobantay. Ayaw ninyo sulbad-sulbara kakamura. Kay dili na masulbad mga kaigsunan. Ang resulta na dili sulbad, kun dili basol ug bad. Bad ang result, magbinasulay mo. Kanang dili bitaw solusyon ang inyo makam up. Kanang dili makamo man authority to do that. Di ba? So mo na nga dili gyud nato tugutan kay ang yawa maningkamot gyud na siya. Maningkamot na siya nga ma-destroy ta. Mo na si David, ni-declare siya. Hinaot pa, mausad ni atong declaration, mga igsoon. But as for me, I will come into thy house, dili lang kay para present, di ba? Kundili tungod sa mercy sa Ginoo, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. Tanawa na yung pag-worship, mga igsoon. Ingon ani ba ang klase sa worship nato pod sa Ginoo? Di ba? Dili gyud nato isentro atong kaugalingon. Ang Ginoo mga kaigsuonan. In verse number 8, lead me, O Lord, in thy righteousness, because of mine enemies. Make thy way straight before my face. Lord, tuguti gyud nga ang imong righteousness maogyoy mo direkta diri sa akong ngaong, diri sa akong mata. Kay ang ako mga kaaway, tindaghan na. Di ba? Unya, most importantly, mga kaigsunan, nagkuyog-kuyog pag ginanimong usa. Hantod na sa imong kamatayon, kuyog-kuyog ginanimong usa ka kaaway nimo. Yourself. Unya, di ka magpagiya sa Ginoo diha sa path of righteousness. Delikado ka. Asa ka na doon ang kaawayan na. Nya tuway dagan naghuwat dito sa kalibutan mga igsoon nga iyahang kanang kauban pagkaluuyan nimo. Di ba? Kung ikaw hari, delikado ka. Di ba? Unsa ka delikado nga nagdakag sundalo kay naamoy dakpon. Unya pagkahuman ang katuday iyang dakpon, kauban din na iyang imong mga sundalo nga imong gipandala kay nagtuo ka ikaw hari, tumanon kanila. Pag abot na dito, ikaw di ito mo gipatay sa imong mga sundalo. Mahitabo na. Are you listening? Pwede na mahitabo mga kaigsunan. Kaya ang imong mga sundalo di ay kauban sa imong kaaway. O mo na, kita di ay namantay kaaway diri. Unya, tuwa dito sa gawas, kauban niya. Pataka lang kag hasmag mga igsoon sa kalibutan. Gilaw graday nimo imong kaugalingon dito sa imong kaaway. Ang nahitabo, wa na ka. Wa na ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao we can see a lot of Christians, ang ilang sentro sa ilang kinabuhi, panginabuhi. Dili ang pagpangita og patay para mabuhi. Kundili ang ilang sentro sa kinabuhi, pagpanginabuhi ra. Pangwarta. Di ba? Muna trabaho diri, trabaho dito, bisag asa lang mga bot nga nasod mga igsoon. Di ba? Nya unsa na may imuhang performance sa imong simbahan ana. Ama yung tato ni abroad ka, di ka luwas. Pag abot dito, naluwas ka. Di ba? Pero luwas ka. Unya, nilarga ka. Asa di ka gibutang sa Ginoo? Mga igsoon,
If you want me to tell you names nga nibuhat ana, gipalayan nila ilang simbahan tungod kay dai opportunity sa kalibutan dito sa gawas, destroyed ang kinabuhi. Mga young people na destroy ilang kinabuhi. Makita nimo ang uban, mga nindot kayo, mga post, mga igsoon, pero later on, ang ilang mga post, nagpantalo na sila. Nausab na ang ilahang standard. Pero ang mga tao, naabiba. Nanawa, nang abroad, dato na kayo sila. Unsa day goal di ay, unsa may main goal. Para lang madato. Di ba? Dili gyud para magamit sa Ginoo diha sa buluhaton kung diin gibutang ka sa Ginoo. Nabay panangkuan sa atoa, nabay value sa atoa ang simbahan. Diha ang path of righteousness. Diha gipave sa Ginoo mga kaigsunan ang imuhang kanang dalan padung sa prosperity. But if you cannot believe, meaning you cannot follow, you cannot see, di gid ka kakita. Kay tuwa makanisubay sa laing dan. Naalagi ka sa imong simbahan. Wa lagi ka ni palayo. Wa sa kanituman. The same story, may pagbularga. Ayay, paglarga na sila. Mao gina. Pero kung makabilib ta sa Ginoo mga igsoon, deep inside our heart, Lord, ikaw na gyud ako ang kayamanan. Pakit-on ka sa Ginoo mga igsoon, unsaon kaniya. Pakit-on kaniya. Kaya ang panalangin magud sa Ginoo, dili mamatay. Mapasa nimo sa imong generation. Mapasa sa generation. Di ba? Kanang ihatag sa kalibutan, temporary. Di na nimo mapasa sa generation. Bahala na mo mga kuan, mga anak nako, kamo na sad inyong kinabuhi na. Di ba? Pero kung panalangin sa Ginoo mga igsoon, the same thing ma-learn sa imong anak, the same thing ma-learn sa imong apo, it will go to your generation. Ang blessing sa Ginoo moabot na hantud didto sa pinakakatapusan. Di ba? Mao nay sa pagkatinuod lang yun, nasa pulong sa Ginoo. Ikatulo, katapusan. Promise of preservation. Promise of preservation. Trusting in God's promise of preservation brings ultimate prosperity. Those who put their trust in the Lord are shielded with His favor, allowing them to rejoice and find joy in His protection and blessings. Shielded, mga kaigsuonan. Shielded sa panalangin sa Ginoo kung nagsalig. No, di man ta kita kinsa to ang mga gamiton sa yawa para i-destroy ta kung wa kay shield. Kung wa kay shield, unsa may mahitabo? Dako kay damage. Psalm 5, 9-12. 9-12. Sige sa Bible. For there is no faithfulness in their mouth. Kani mga wicked. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre. They flatter with their tongue. Bantay tani. This could be a believer. This could be an unbeliever. It doesn't matter, mga igsoon. Pero kani nga attitude, makita gyud na nato sa believer o sa unbeliever. Agree mo? Ano ba? There is no faithfulness in their mouth. Muyes sila, pero di ay. Kita mo sa mga Kristohano na ni? Yes. Their inward part is very wickedness. Di makita sa gawas. Kay mo smile man. Mupakita man og approval. Mupakita man nga nakasabot, nakauyon. Pero deep inside is something else. Kita tas believer ani? Alright. Their throat is an open sepulchre. Maabli gani pagkasakita manulti ani niya oy. Wa may pugong ni iyahang baba. Makita ta Kristohano ningon ani? They flatter
with their tongue. Kita tayo Kristohano na ni, kusog kayo mo praise og tao? Kita ta? O pag nakakita kag tao, ingon na ni, likay. Masisira ang buhay mo. Sultian ta mo, likay ni. Ingani klaseng tao, makakita mo, nakita mo mo. Likayan yun ninyo. Kaya nga naman, di dyo ka kaibaw, kano saan mo atak? Di ba? Mayo kayo sa imong atumangan. Pero dautan to sa imong likod. Digyan mo ilan ni mga igsoning batasanag, Kristohanon ba og dili? Kaya naamag yung Kristohanon nga mo alawan eh. Pero kung naglakaw unta ka sa righteousness, path of righteousness, wala ka ni. Di ba? Kaya nga naman, may promise ang Ginoo nga i-preserve ka. Mo na nakanindot. Verse number 10, the Bible says, "Destroy thou them, O God. Let them fall by their own counsels. Cast them out in the multitude of their transgressions, for they have rebelled against thee." Look at that. Mo man resulta, kaning verse number 9, mo ni siya resulta sa rebellion. How can we say that a person rebels? How can we identify rebellious people? Ang pinakauna gyud diha, disobedience. Unya dili lang kay disobedience, makita pag yun mo talking back against ba? Rebellious na. Mo na makita ka sa imong mga anak, rebellious mga anak, musukol. Walang sila kabantay nga rebelde na sila, musukol. O ngano makaingon man ta kanang sa nasod na ay rebelde. Ngano kuan man ta rebelde ni siya. Ngano man? Musukol og ang iyang tinguha gubon ang gobyerno. Mo na. Ang uban musud og politics para makaangkon og power sa government, to destroy the government. Mosa na sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. They're trying to get power from us in order to destroy us. Delikado ng mga rebellious people. They flatter with their tongue para makuha ang imuhang attention. Pero deep inside, there is an evil intention. Muna niyo si David, "Destroy thou them." Let them fall by their own counsels. Cast them out in the multitude of their transgressions, for they have rebelled against thee. 11. But let all those that put their trust in thee rejoice. Let them ever shout for joy, because thou defendest them. Let them also that love thy name be joyful in thee. Malipayon ba mo o magulanon diha pag naa ka sa presensya sa Ginoo? How long could you endure for the Lord? How long? Can you stay longer with your fellow believers? Dali ra kay ka mapulan. Unsa ka kung mag-camp tag usa ka semana? Di ka mo magreklamo? Unya para dili kayo kapoy, iyahay tag paningkamot ba? Ang among atimanon, ang kananang physical arrangement, ingon na sound system, ingon na program na atay assign tabangay ta sa pagkaon, iyahay ta. Pura natang na makasyon tanan ba? Na ba kayo mo reklamo, no? O reklamo na mudaan? Reklamo kayo mag 4 days? Gusto ninyo 3 days ra? Kung ato sa 3 days mo reklamo mo, kay gusto ninyo 2 days ra? Depende lang kung sang pila ka adlaw atong isulti, inyong ginang minusan. Ngayon 2 days atong camp. 2 days po, di 1 day ra. Kung atong 1 day, pwede half day ra. May pagwa. Dili gyud ta kasunod ba? Kung unsa isulti sa kanang authority,
then ang imo na yung utok, mo calculate na yon how to achieve it. But rebellious people, they question it. Mo nang dili matunhay ang dagan sa kanang simbahan or gobyerno or bisag asa, pamilya, dili matunhay because rebellious people always question your management. Mo nang dagyo mo atbang gyud, atbang para naay regulator. Wa man nanginahanglan ang simbahan ana. Wa manginahanglan ang simbahan o kanang mo imo kuan mo man sa gobyerno kinahanglan na agyoy muatbang para check and balance. Sa church wa ta kinahanglan check and balance. Kay dili masipyat ang Ginoo sa pag-guide mga igsoon, dili masipyat ang Ginoo sa pagtudlo. Kung panalitan ang pastor na pataka nga nagtudlo, ang Ginoo mo imo football ana niya. Siya ang check and balance. Dili tao. Pasag din lang sa gobyerno mga igsoon. Kaya hagbay na silang nayawaan. Mabito na mga pastor manood diha, mayawag apil. Hindi, yun na, that is not the area mga igsoon para nato nga mga naa sa pagpangalagad sa Ginoo. That is not the field for us to fight against sin. Naa sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Naa sa pagpadaghan mga igsoon sa mga disciples sa Ginoo. Dili ang pag-angkon og lugar. Power of the government. But the power of the Word of God. Mao na, pag masud ka diha, matakdan jud ka. Di ba? Na naman gani, simbahan ay politics. Mao na bantayan na ito ni. Di ba? Kay luoy man sa mga igsoon, kung ikaw ba madalahig ka. Ang sabot mo siya madalahig. Madamay ka ba? Kay makadamay ba yun? Di kita kabantay mga kaigsunan. Distraction na ba yun? Rebellious people. In verse number 12, For thou, Lord, wilt bless the righteous. With favor wilt thou compass him as with a shield. Look at that. Pero ang dili righteous, distraction. Pero ang righteous, naglakaw ka, isip na kay shield mga igsoon. No? With favor. Ang favor ha, wilt thou compass him as with a shield. Muna di kita mahadlok mga igsoon to stay on what is right. Kay di yun na nimo pwede ma-mix because right is always right and wrong is always wrong. You must learn how to separate the two. O na ito bantayan. So, unsa may kaayuhan sa prosperity kung dili righteousness ang imong gisubay nga dalan. So that is why lisod kayo tudluan ang mga tao kung ang imong heart there is wickedness. Bisag kung sao pagtudlo nga mahimo kang prosperous, mga kaigsunan, di gyud na nimo maangkon if you do not abhor wickedness in your life. Kay ikaw may i-abhor sa Ginoo. And who is God? He is the provider of that prosperity. He is the one that will bless us. Amen? Siya mo panalangin na to. So, unsao man nato ni, let ask the Lord to lead us. Lord, lead me in your righteousness. So, unsay atong buhaton na ni? Number 1, mohangyo gyud tag protection mga igsoon. Please for protection. Ngano kinahanglan gyud tag protection? Kay kanang gigukod-gukod nato sa kalibutan, mo nay number 1 maguba nato. Kwarta mga igsoon. Money. Fame. O, di ba? Power. Mo nay gigukod nato sa kalibutan. Mao na mo destroy nato. And ikaduha,
path of righteousness. Dapat imo ginahangyo na Ginoo, Lord, let me walk in the path of righteousness. Unsaon na nimo dapat ang paglakaw sa path of righteousness? Mao imong unsa? Pinaka-importante. Paramount, mga igsoon. Mao gyud siya. Mao na gyud na. Di pwede ilisan, di pwede palabuan, di pwede taparan. Kay dapat ang paglakaw sa path of righteousness is paramount in my life. Number 3, promise of preservation. It is only God that can provide preservation sa atong kinabuhi, mga igsoon. So kung mulakaw lang yung kadiha sa kabubuton sa Ginoo, He will be the one to take care of you. Na yung mga tao mo destroy nimo, but they cannot do that because ang nag-shield nimo, mga kaigsuonan, is God. And He will shield you with favor. Favor. Amen? Kanang favor, mga kaigsuonan, wa man ay value, pero very valuable. Diba? Mag-goal yun ta. Nganong nag-goal man ka? Huwag yun tayo pabor. Ano eh? Diba? Pero tungod kay naglakaw man ka, nagtuman man ka sa Ginoo, nagsunod man ka niya, grabe, mura kag palibutag pabor sa imong kinabuhi, mga igsoon. Gipalibutan kag pabor ba? Diba? Ganahan mo, ana? Pero kaning mga tao nga naglakaw sa wickedness, bapor ila, bapor. Palayo sa Ginoo. No? Padung sa Tarshish. Sakay og bapor, padung sa Tarshish. Palayo sa kabubuton sa Ginoo. Wagi pabor. So, ganahan ba tag pabor? Gikan sa Ginoo? Mao na iyang i-shield nato, mga igsoon. Mao na iyahang i-protect sa atoa, i-preserve sa atoa, mga kaigsuonan. His favor. And God's favor, mga igsoon, bisag asa, makita nimo. Pag naa kay favor sa Ginoo, sa bisan unsa ginagmay ng mga butang, mga kaigsuonan. Mga nagkag favor sa Ginoo, Lord, gamay favor, Lord. Pero ay lang yun na kanang, Lord, gamay favor, Lord. Ang puti padaga, Lord. Ang puti. Ang puti, Lord. Okay. Ako, believer dyan kay kong ugis. Kay maunay kang San Pedro. Agoy. Layuan na ni mos kamatuuran. Di ba? Wag yun ka in town. Pagka, ay, idamay ang Ginoo ani mo pagkasugarol. Di ba? Favor pag yun imo pangayo. Yeah, Lord, ang ubansan, Lord, favor lang, Lord. Kaya hindi lang yun ako masakpan, Lord ba? Kanon lang, Lord, karon lang. Naunsa man na imong pangayong favor, oy. Imo man tudluan ang Ginoo sa pagbuhat og dautan. Di juga kadawat ana, mga igsoon, hukasan og kag shield. Tagtangan ka sa tanang pabor. Di man na path of righteousness. Pero kung tan-aw nimo, kung imo ang kunon ba, makasab-an tanig ang kunon ni nako, shield igsoon. Favor. Niangkon ka, pero nakadawat kag favor. Nga naman, gi-shield man ka sa Ginoo because you walk in the path of righteousness. Niangkon man ka. Pero perting shield nimo sa imong kagalingon para di ka masakpan. Path of wickedness na, tangtangan ka sa Ginoo sa iyang favor. Amen? So, unsa inyo gusto nga favor? God's favor or man's favor? Kamo na ipili, ana. But for me, I will ask the Lord to lead me in His righteousness. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for showing to us kung unsay mo pave sa among dalan padulong sa true prosperity. Salamat kay Lord nga dili lang di ay ni kwarta-kwarta or material wealth ang kaning prosperity nga imong gitudlo namo, Lord. Ang pinaka-importante di ay
ang strength sa among relationship nimo. Kung unsa may kaduol, kung unsa may ka matinud-anon, ka sincero diha sa imuha, Lord. Help us not to fake our service to you, Lord. Help us not to be a rebellious servant, but help us to become an obedient servant. A servant that will please you, O God, sa among kinabuhi. Tabangin, Lord, ang imo mga anak tonight, that they will be honest sa ilang pag-ampo karon, Lord, when they come to the altar tonight. Thank you so much, O Lord, for the opportunity nga makaistorya mi diha nimo, Lord, right after sa imuhang pagtudlo namo sa imong pulong. Salamat kay dear God for this invitation. This is for your glory, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ipadlong ka sa Ginoo.